So today is day 46 of 0 to 1 million in 365 days. And today, ang kinita na natin is $978 for this day. Hopefully, just one sale, bro. Just one fucking sale. I think we're gonna hit 1K. So, yung nag 2K day pala ako, pansin ko ano yon, weekends yon. Weekend siya, kaya maraming tao na umorder. So, sahod din ata kasi yun or something. No? So, maraming umorder. Sahod sa US ata yun. Ay, hindi. Wala pala. Hindi pala ano sa kanila. Iba pala ang sobrang sa kanila. Pero yun. Okay tayo nun. And then, 1K, puro 1K na. So, try natin dito. Boop! Boop! Yeah! Sarap mag-bike po, tsa. Ay, may bata! Hindi ko alam ano yung may proper ba na pagpadjak sa bike. I think meron eh. Hindi ko lang alam. Hindi ko alam kung toast ba. Yung balls yung balls ng toast din. Or talagang flat-footed ka sa pedal. I don't know, man. I'm just randomly pedaling. Like, I don't know. As long as ma-improve yung cardio, I'm happy. I'm with that. So, yeah. Salawag tayo din dito. Buti na lang talaga may ilaw na tayo sa likod. Ilaw na tayo sa likod, guys. Makikita na tayo. Sana hindi nalaglag, gagi. Nalaglag pala, ano. Wala rin. Goma lang kasi siya na parang tinatali mo dun sa may mismong stem. I mean dun sa may seat post. So, goma lang siya. And hindi ko alam kung sturdy ba siya. No? Siguro mas okay yung yung nilalagay talaga sa upuan mismo, sa ilalim. Yung parang bracket. I don't know. Titignan natin if tatagal ba to or malalaglag. Sana hindi kasi 400 pesos to eh. The fuck? I'm broke as shit. I can't afford to lose this shit, bruh. So, yeah, dire-diretso. Sarap ipedal ng bike ko ngayon. My God. God damn. Nga pala ito yung bracelet na brand ko dati. I don't know if you guys can see it, but it's just fire, bro. So, yeah. Pretty much dito na tayo sa fucking Sanao, that shit, bro. So ito na. Ako na fresh. Hopefully, kayanin ng bike. I feel, parang ang weird ng pakiramdam ko sa cambio. Siguro nung nagpalit ako ng nagdagdag ako ng 2 teeth. So, yeah. So, yan. Let's talk about the store. Yung store is binili ko siya last November 22. And then, it went live 23. Tapos ayun, first yung pagka live ng store, may bumili agad, I think 2-3 orders, something like that. And then yun, tuloy-tuloy na $300 day, and then $400 day, and then 300, and then minsan $100 day lang.
Bro, but fucking imagine, kumita ka ng $100 day, no? Magkano ba ang sahod ng mga empleyado dito sa Pilipinas? Like, 600, 500, something like that? 700? Let's say 1K, 1K. Gawin natin 1K, no? Oh shit, ang gaan. Oh shit, okay. Okay. Ah, shit, naahon. So, yun. Hindi akong salita pag ano, hinihingal. 1K, sabi na 1K, bro. So, let's say $100. Kumita ka for a day. $100, bro. Huh? So, I would say, meron ka $50 dun. Bro, $50 is... $50 is ano? Fuck, pagod. Bro, $50 is okay na kung empleyado ka. Dati ka empleyado, no? Baga, ano na yun? Whew, fuck, man. God damn. $50 is ano na, kumbaga, yun, daw tinatrabaho mo ng 9 to 5 or 8 to 5, na-compensate na ng, yun nga, ng kinita mo for that day, no, without doing something, or some shit, right? So, imagine if kumikita ka ng $500 a day, kasi mayroong $250 to $300 na profit mo. Bro, magkano yun? 10K? Ganun? 10 plus? Kulang ko lang 15 mil? Bro, kumikita ka 15 mil sa isang araw. Without doing any labor or some shit, you know? Just building your brand, you know, and putting your brand out there, and then building your audience that who are ready to buy, you know? Mas okay na yun kaysa mag-work ka as 9 to 5, which is yun yung hindi kasi naisip ng iba. Like, just start small, gang. Ano mas kapag i-start ng small? Like, sabagay iba-iba rin kasi mindset ng mga tao, right? Bro, I'm yapping, bro, but let me, oh yeah, I'm recording, thank God. So, iba rin kasi ang mga, bro, the fuck? Fucking damage driver, bro. So, yun. Although magbabayad ka pa rin, may mga fees pa rin yun. Like I said, makukuha mo lang talaga 60% dun sa revenue, yung sa revenue mo sa isang araw. Like for example, kumita ka 1K, so $600 nasa iyo yun. Sa'yo na yun. Kasi, yung the rest of 10% papupunta sa fees. You know? Processing fees, shit like that. Bro, what the fuck is that? Ano yun? What the fuck did I... Anyway. May inaano sa sapatos ko. Oh my god, bro. Ah, my god, my ass, bro. My fucking ass. Woo! Sheesh! God damn! Oh, fuck! So, yeah. Yun nga, kaya yung sinabi ko. 60% yung sa'yo dun. And... Fucking... Bro, my ADHD is fucking wild right now, bro. What the fuck? I can't focus, bro. Focus, gago. Oh my god. Sheesh. Ah. Ah.
Oh God, bro. So yeah, ano nga pa tayo? Ano nga ba tayo? So yun, 60% yung makukuha mo dun sa 100, so let's say, sa 1,600. Kasi nga yung mga fees and shit. Yun yung hindi sinasabi ng mga iba na sinasabi na 75% yung profit nila, bro. No, fees pa lang, tatagain ka na. Kaya nga dapat, ang profit margin mo is 75%. 2 times 2, 2 to 3 times para makover nung pang ng iba yung ano. Makover nung excess yung fees. No? So, yeah, that's pretty much it. And then yung po, yun nga, yung may nagtanong sa akin, like, pagsiset up ng LLC and LTD, bro. Ano lang yun, I would say, same lang rin yun. Same lang yun. Same lang rin ang purpose ng dalawa na yun. Kailangan mo lang kasi talaga dyan, pinaka-importante dyan, yung address mo, virtual address mo. Kasi gagamitin yun, yung billing, yung ano, yung parang PO box na address. Parang yung billing address mo. And then, ano pa ba? Yung bank na i-open mo. Kasi kailangan yun, kasi dun papasok yung mga sales mo and shit. Pag sales kasi, usually ang common talaga dun, Mercury. Sa akin kasi, UK ako eh. Sa UK ako. So, ang binabayaran ko pa rin dun, corporate tax. Which is, suck bro. Kasi yun pa yung gamit ko dati pa. So, I'm planning to like switch up to LLC kasi meron, depende sa states yun, meron 10% na tax annual, nung annual na tax na babayaran mo. Sa UK kasi mataas. Crazy. 70% bro. Imagine 17% corporate tax bubayad ka. Annual. Na. Pero hindi mo pa naman kailangan ano yun, isipin yun. Hindi ka pa kumikita ng fucking 100k a month. But like, kilala kasi ako kumikita ng, yung mentor ko kasi, mentor ko is kumikita siya ng oh shit, kumikita siya ng 100k a month. So yeah, babayad siya ng 10% ng tax no, annually. So yeah, sa UK kasi 17%, so parang empleyado ka pa rin ha. Pero okay lang. Like, shit, ahon. Okay lang yun. Kaya nga recommended ko talaga is LLC instead of LTD. Kasi yun na yung ginagamit ko dati pa. Kasi nagka-problema rin ako dati sa payment processor kasi gamit ko dati PayPal pa. And then nagtanong kasi ako dito sa Pilipinas, no? Nagtanong ako dito. Wala. They don't know shit, bro. So I have to figure out by myself. No? Which is yun nga. Sabi na ako ng mentor ko, bro, switch to fucking Stripe. Kasi okay mag-add ka ng Stripe. Kasi PayPal, you're leaving money on the table nga, sabi niya ganun. Sabi ko, okay then, sige magano ako, set up ako ng LLC. And then, yun, set up ako. Yung ba yung nagpe-pay ads ako, ginagamit ko na talaga siya. Pero, yun, so, I stopped doing pay ads. Kasi gusto ko talaga matutunan yung organic. No? Which is fucking, ang saya ng organic. Nag-enjoy ako sa organic.
Pero bala ko rin bumalik sa pay ads once na makita ko. I would say 5 million in profit sa organic, bro. I'm going back to paid ads, bro. That is the time to build like a real brand, you know. So, dahil kasi ang organic ka talagang pag build ka ng real brand. Kasi, fucking, ano yun eh, consistent sales yun. Which is good. So, yeah, in terms of the store, yung mga product doon, magda-die out talaga yon after Q4 for sure. Though, we're gonna get some sales here and there, but yun nga, like I said, magda-die out siya. But, that's fine. Kailangan natin mag-adapt. Malakas talaga, maganda talaga pag Q4. Kumbaga, boost yun. Kaya yung iba talaga, pagpasok pa lang ng December. Pasok pa lang ng December. Yes, ay wala pa, pagpasok pa lang, no? Basta mag-bare months, like for example, September. Up until fucking December or, no? Talagang talagang may boost yun. Lalo na pag yung mga Christmas angles, yung marketing na ginagawa mo, boost yun, magbuboost yun sa sales mo, sa traffic sa website mo, no? Kasi usually mga tao dun bibili ng panregalo pag Q4. Sunod kasi yun eh. Una, Black Friday, Cyber Monday, hindi, Halloween muna. So Halloween, and Black Friday, tapos Cyber Monday, and then Christmas sale, and then New Year. Tapos yung meron pa kami ginagawa yung fucking clearance sale na tinatawag, no? So yung clearance sale na tinatawag, kung nga pala, isa rin sa tip na ginagawa ko is when it comes to shipping, although mukha siyang scam, no? Scam siya, shipping, but like ginagawa na rin kasi ng mga business yan, ng malalaking brands. Ginagawa na rin ng malalaking brands. Ginagawa nila, though free shipping ka, diba? Free shipping ka worldwide, but still ang ilalagay mo pa rin doon sa fucking shipping mo. Pero doon sa free shipping may nakalagay doon na express shipping, or kung LGBT shipping ba yung type shit, kung ano lagay mo doon, lagay mo $10 or $5, no? Ako nilagay ko 10. Then yung ginagawa ng iba, ina-avail nila yun. So extra mahal rin yun, di ba? Sama na rin yun, type shit. Tapos ano pa ba? There's your money and fuck. Meron din i-on mo rin yung basta I'm gonna dive in depth dun sa mga ano na yun. Sa akin, kasi ngayon, no, yan, i-gatekeep mo yung kailangan mo i-gatekeep. Kasi bala ko yung ilabas if ever may Discord server na ako.
no, na freeze. Hindi ko nalabas yun, ayoko lagay sa YouTube. Kasi gusto ko rin maraming. Kasi pansin ko dito sa Pilipinas. Although, siguro may mga tao rin bihira. But like, yung ginagawa namin, is wala talaga dito sa Pilipinas. No? Ang pinag-recommend dito is TikTok shop. Shit like that. Kasi doon, sa TikTok shop is you're just an affiliate. Hindi ka talaga business owner. You're just an affiliate by the end of the day. So, bang iba siya sa dropshipping kasi yun nga syempre sa dropshipping talaga or e-com is kung sabi mo supplier pangalawa yung customer service, mga complaints, returns, chargeback, disputes, shit like that. So yung mga talaga yung in-handle ng mga sa e-com. Though sa TikTok, affiliate ka lang. Pinawork mo lang doon is promote yung product. Sila na bahala doon sa kung anong back end nung product na yun. And which is para sa akin boring, pero magta-transition ako sa TikTok shop. Bro, I feel like I'm gonna kill it, bro. Kasi same lang din naman yun, marketing din. Sa TikTok shop. Same lang din siya. No. I would say pag may real brand na ako, I'm actually going to fucking sa magti-TikTok shop din ako. But like, hindi ako affiliate, kumbaga may sarili akong brand doon and shit like that. So, yeah. Whew. God damn. Meron ba dito? Ano bike dito? Shit. Oh shit, bukas na. Perfect. So, dito na lang tayo dadaan. Nakala nilakad ko to hanggang dun sa fucking sa literan papunta dito sa amin. So, doon pa malayo. I would say 15 kilometers nilakad ko that night. Sira yung fucking pedal ng bike ko. Na tulad nito, nakahayaan na lang nila to. Mga ilang buwan na naman to bago matapos. Wow. Diba? Shit. Grabe. Sarap. Mas ang ganitong parang. So, 2 minutes na ba tayo? Fuck. Ano pa ba? Kailangan pag-usapan. In terms of equipment or yung mga kailangan mo talaga na hindi pwedeng mawala kasi kailangan mo ng extra phone talaga. And ano pa ba?
extra phone. Yo, what's good guys? Nakauwi na pala ako galing mag-bike. So, as of now, we're at... Let me show you guys how much I made today. So far I made... as of now, we have 1.1k day. So, I'm gonna show you guys this one. Boom. There you go. So, I'm gonna hit a quick refresh. Boom, as you guys can see, boom, legit 1.1k. So yeah, wala tayong tinatago ditong kabulshitan. And yeah, yun lang, quick update lang. And wala na, pagod ako ngayon, so I'm gonna focus muna mag-work. And yun lang, kasi haba na nung binay ko. Siguro edit ko muna yung bike and then upload ko ngayon. And then, nag-work na ako. Kasi mag-edit pa ako ng all around 3 more videos, no? After this video, matapos. And, ano pa ba? Yun lang naman. Quick update lang. So, yeah, balitaan ko na lang kayo tomorrow for the day 47. So, yeah. Peace.